Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 or 65 pataas at nag-aabang ng dagdag na kita mula sa gobyerno, makinig kayo ng mabuti dahil mayroon akong napakahalagang balita na kailangan ninyong malaman ngayong linggo na ito. Alam ko na marami sa inyo ay umaasa sa pensyon ninyo mula sa SSS o GSIS para sa pangaraw-araw na gastusin. At alam ko rin na hindi madali ang buhay, lalo na kapag tumataas ang presyo ng bilihin, gamot at kuryente. Kaya naman ngayong 2026, inilabas na ng Social Security System ang ikadalawang tranche ng pension increase na nagsimula noong nakaraang taon. At para naman sa ating mga GSIS pensioners, may one-time cash payment na ilalabas ang Government Service Insurance System na maaaring umabot hanggang libu-libong piso depende sa inyong pension classification. Pero huwag kayong magmadali dahil may mga detalye tayo na kailangan pag-usapan ng mas insinan upang hindi kayo maubusan ng panahon at higit sa lahat upang hindi kayo makaligtaan ng mga benepisyong ito. Marami sa ating mga seniors ay hindi aware sa mga proseso, sa mga deadline at sa mga requirements na kailangan para makuha ang pera na ito. Kaya naman dito sa video na ito, tutulungan ko kayong maintindihan lahat ng detalye mula simula hanggang dulo na parang kausap ninyo ang isang kaibigan na nakaupo sa harap ninyo sa mesa ng kusina, handang magpaliwanag ng malinaw at puso. Alam ninyo, napakahalaga ng transparency pagdating sa mga ganitong bagay. Hindi ito simpleng abiso lang na dadaan-daanan ninyo sa social media o maririnig sa balita. Ito ay pera na pinaghirapan ninyo sa loob ng napakahabang panahon at kayo ay may karapatang malaman kung paano ninyo makukuha ito, kailan ito darating at magkano eksaktong halaga na inyong matatanggap. Maraming seniors ang nagsasabing, alam mo, nahiina ako mag-intindi ng mga sulat mula sa SSS or GSIS kasi puro technical terms, puro abogado ang lengguwahe. Naiintindihan ko kayo at yan din ang dahilan kung bakit ginawa ko ang video na ito para sabihin sa inyo ang totoo, ang tama at ang praktikal na hakbang na kailangan ninyong gawin. Kaya makinig kayo hanggang dulo dahil sa huli ng video na ito, meron din akong ilalahad na mga tips kung paano ninyo ma-maximize ang inyong pensyon, kung paano makakaiwas sa mga kakulangan or delayed payments at kung paano ninyo mapapabilis ang proseso ng pagkuha ng pera ninyo. Handa na ba kayo? Kasi nagsisimula na tayo ngayon. Magsimula tayo sa SSS pension increase kasi ito ang pinakamalaking usapan sa mga nakaraang buwan. Noong 24, nag-anunsyo ang SSS ng 2 beses na pension adjustment para sa lahat ng qualified pensioners at ang unang tranche ay naibigay na noong kalagitnaan ng 2024. Ngayong 2026, ang ikalawang tranche ay opisyal nang inilabas at ang ibig sabihin nito, mga ka-senior, ay may dagdag kayong kikitain sa inyong monthly pension starting this month. Pero tandaan, hindi lahat ay makakakuha ng parehong halaga. Ang dagdag na ito ay nakadepende sa inyong existing pension amount at sa number of credited years of service na mayon kayo sa SSS. Halimbawa, kung inyong current monthly pension ay nasa range na PHP 2,500 hanggang PHP 5,000, ang increase na makukuha ninyo ay umaabot ng PHP 500 hanggang PHP 1,000 depende sa formula na ginagamit ng SSS. Pero kung kayo naman ay nakakakuha ng mas mataas na pensyon, let's say PHP 8,000 or PHP 10,000 monthly, ang increase ninyo ay maaaring umabot ng PHP 1,200 hanggang PHP 100. Ito ay base sa actuarial computation na ginawa ng SSS upang masiguro na sustainable ang pension fund sa mahabang panahon. Ang mahalagang tandaan dito ay ito, hindi ito automatic na idadagdag sa lahat. Kailangan ninyong i-verify ang inyong status sa SSS, lalo na kung meron kayong pending documents o kulang sa contributions nung nagtatrabaho pa kayo. Ngayon, paano ninyo malalaman kung kayo ay qualified sa ikalawang tranche na ito? Una, kailangan kayong aktibong pensioner ng SSS as of December 31, 2024. Pangalawa, kailangan na walang pending issues ang inyong account. Ibig sabihin, walang overpayment na kailangan ibalik. Walang discrepancy sa records at kailangan updated ang inyong contact information. Marami sa ating mga seniors ang hindi nag-update ng address, phone, number o beneficiary information. Kaya nahihirapan ang SSS na makipag-ugnayan sa kanila. Kung kayo ay isa sa mga taong hindi pa nag-update,
pumunta kayo sa pinakamalapit na SSS branch o gamitin ang SSS mobile app upang i-update ang inyong information. May mga branch na may senior citizen lane kaya mas mabilis ang pila ninyo at may special assistance pa. Huwag kayong mahiya na magtanong sa mga staff dahil trabaho nila na tulungan kayo. And pang-importanting punto, kung kayo ay tumatanggap ng pension through ATM card, siguraduhing active pa rin ang inyong card. May ilang seniors na nag-expire na ang ATM card pero hindi pa nagpapalit kaya delayed ang kanilang pension. Magpunta kayo sa bangko kung saan ninyo ni-receive ang pension ninyo at mag-request ng card replacement kung kinakailangan. Pagdating naman sa payout schedule ng SS Pension Increase, ito ay ilalabas ayon sa normal pension release cycle ninyo. Kung regular ninyo nang natatanggap ang pension every 5th or 10th of the month, dun din nila i-release ang adjustment. Pero sa karanasan ng maraming seniors, may delay na nangyayari, especially sa first month ng implementation. Kaya huwag kayong magpanik kung hindi kaagad ninyong makita ang dagdag. Bigyan ninyo ng hanggang 15 banking days bago kayo mag-follow up. Kung lampas na ng 15 days at wala pa rin, doon na kayo tumawag sa SSS hotline or pumunta sa branch para mag-inquire. Meron silang toll-free number na pwede ninyong tawagan. Pero nako, ang linya nila ay palaging busy, kaya mas mabuti pang pumunta na lang kayo personally kung kaya ninyo. Magdala kayo ng valid ID, SSS ID ninyo at proof of pension receipt tulad ng latest bank statement o ATM slip. Weng de yorog, sinubing ebidensya na kay qualified pensioner ang may karapatan magtanong tungkol sa inyong account. Halika naman tayo sa GSIS one-time cash payment dahil ito naman ay para sa ating mga government retirees na nagtrabaho sa public sector. Ang GSIS ay nag-announce ng special one-time cash assistance para sa lahat ng qualified pensioners bilang parte ng kanilang financial relief program para sa 2026. Ang cash payment na ito ay umaabot sa PHP 5,000 nets hanggang PHP 15,000, depende sa inyong length of service at pension category. Kung kayo ay old age pensioner na may 20 years or more of service, ang minimum na matatanggap ninyo ay PHP 10,000. Pero kung kayo naman ay disability pensioner o survivor pensioner, may ibang computation na ginagamit ang GSIS pero guaranteed na hindi bababa sa PHP 5,000 ang inyong makukuha. Ang maganda sa programang ito ng GSIS, mga ka-senior, ay hindi na kailangan mag-apply. Ang GSIS ay automatic na magre-release ng pera sa lahat ng active pensioners based sa kanilang database. Pero syempre, may mga kondisyon din. Kailangan na active ang inyong GSIS pension as of January 1, 2026 at kailangan walang pending obligations or utang sa GSIS tulad ng policy loans na hindi pa nababayaran or educational assistance loans na nag-default. Ang payout schedule ng GSIS one-time cash payment ay nagsimula na noong unang linggo ng February 2026 at itutuloy nila ito hanggang end of March. Ang release ay staggered, ibig sabihin, hindi lahat ay sabay-sabay tatanggap. I-release nila ito alphabetically by surname or by region. Kaya kung ang surname ninyo ay nagsisimula sa letter A to G, mas malamang na mauuna kayo. Pero kung ang surname ninyo ay nasa bandang huli ng alphabet, mag-antay kayo ng ilang linggo pa. Ang importante ay bantayan ninyo ang inyong GSIS issued ATM card or ang bangko kung saan kayo nakaregister. Kung wala pa kayong ATM card from GSIS, pupunta kayo sa GSIS office at mag-apply ng Unified Multipurpose ID na may ATM function. Ito ay isang all-in-one card na pwedeng ninyong gamitin para sa lahat ng GSIS transactions, including pension, cash assistance at benefits withdrawal. Maraming seniors ang hindi aware na may ganitong card kaya naghihintay pa rin sila ng check o cash na direktang hinahatid sa kanila. Pero ang totoo, mas secure at mas mabilis kung through ATM. Ngayon, pag-usapan natin ang mga possible clawbacks or reductions na maaaring maranasan ninyo. Ito ay mahalagang pag-usapan dahil hindi lahat ng pensioner ay 100% na makakakuha ng full amount ng pension increase or time cash payment. Bakit? Dahil may mga automatic deductions na nangyayari bago pa man mailabas ang pera ninyo. Una, kung mayon kayong outstanding loan sa SSS or GSIS tulad ng salary loan, calamity loan, or educational assistance loan, ang sistema ay automatic na magbabawas muna ng portion ng inyong increase para bayaran ang utang ninyo. Halimbawa, kung ang pension increase ninyo ay PHP 1,000 HS,
Pero may loan kayo na may monthly amortization na PHP 300, ang matatanggap ninyo lang ay PHP 700. Kaya mahalaga na malaman ninyo ang inyong loan balance at kung gaano karami pa ang remaining months ng payment. Pwede ninyong i-check ito online through SSS or GSIS portal, or pwede din kayong pumunta sa branch para mag-request ng statement of account. Pangalawa, kung kayo ay may tax obligations, lalo na kung kayo ay qualified taxpayer based sa amount ng pension ninyo, may withholding tax na mangyayari. Ang GS at SSS ay obligadong mag-submit ng report sa Bureau of Internal Revenue. At kung ang annual pension ninyo ay lumagpas sa threshold na PHP 250,000, may corresponding withholding tax na kayo. Pero huwag kayong mag-alala masyado dahil karamihan sa atin na seniors ay exempted from income tax dahil ang pension income ay considered tax-exempt under the Train Law. Basta't hindi kayo kasama sa mga may additional sources of income tulad ng rental property, business, or part-time consulting work. Pero kung kayo ay may additional income, kailangan ninyong mag-file ng annual income tax return at i-declare ang lahat ng kita ninyo. Maraming seniors ang hindi aware dito, kaya pagdating ng audit ng BIR, nagugulat sila na may babayaran pala. So ang best practice ay makipag-consult kayo sa accountant or sa BIR mismo upang i-clarify ang inyong status. Pangatlo, may mga deductions din para sa mandatory benefits tulad ng PhilHealth at Pag-ibig kung kayo ay may remaining obligations doon. Pero sa karamihan ng pensioners, ang PhilHealth contributions ay nakastop na dahil senior citizen status ninyo at ang Pag-ibig naman ay voluntary na lang. Pero kung mayroon pa kayong balance na kailangan bayaran, automatic na binabawas ito sa pensi ninyo. Kaya lagi ninyong bantayan ang breakdown ng inyong pension slip or ATM advice upang makita ninyo kung saan napupunta ang bawat piso ng pera ninyo. Kung may nakita kayong deduction na hindi ninyo maintindihan, mag-follow up ka agad. Maraming kaso kung saan may mali sa sistema at ang tao ay nabawasan ng sobra. Pero dahil hindi nag-complain, tumagal ng ilang buwan bago naayos. Pag-usapan naman natin ang mga hidden benefits na madalas ay hindi alam ng karamihan. Una, kung kayo ay senior citizen at SSS or GSIS pensioner, qualified kayo sa additional senior citizen benefits na ibibigay ng local government unit ninyo. Ito ay cash assistance, medical assistance, or grocery vouchers na ibibigay ng barangay or city hall. Maraming seniors ang hindi nag-a-apply dito dahil hindi nila alam. Pumunta kayo sa inyong barangay hall at magtanong kung ano ang available programs para sa inyo. Dalhin ninyo ang Senior Citizen ID ninyo, SSS or GSIS ID, at valid government-issued ID. Pangalawa, ang GSIS ay may additional benefits tulad ng birthday gift, Christmas bonus, at emergency loan facility na maaaring i-avail ng pensioners. Ang birthday gift ay hindi ganun kalaki. Mga PHP 500 to PHP 1,000 lang, pero pera pa rin yan na libre. Ang Christmas bonus naman ay depende sa policy ng GSS, pero madalas ay equivalent to 1-month pension o PHP 5,000 maximum. At ang emergency loan facility ay available para sa mga pensioners na may sudden financial need tulad ng medical, emergency, or death of a family member. Ang loan na ito ay may mababang interest at flexible payment terms. Pangatlo, kung kayo ay may sakit or disability, pwede kayong mag-apply ng additional medical assistance mula sa PCSO, DSWD, or PhilHealth. Ang maraming seniors ay hindi aware na may Z benefits package ang PhilHealth para sa mga may chronic illnesses tulad ng diabetes, hypertension, kidney disease, or cancer. Ang Z benefits ay tumutulong sa coverage ng gamot at treatment. Magpa-consult kayo sa inyong doktor at tanungin kung qualified kayo sa program na ito. At huwag kalimutan ang PWD kung kayo ay may disability dahil ang PWD ay may additional benefits tulad ng discount sa gamot, transpo at utilities. Ngayon, bigyan ko kayo ng mga tips kung paano ninyo ma-maximize ang pension ninyo. Una, kung kayo ay may ATM card, huwag kayong mag-withdraw lahat ng pera kaagad sa unang araw. Ang mga ATM ay madalas na maubusan ng pera, especially during pension payout days. Kaya mahaba ang pila at minsan ay wala ng laman ang machine. Mas mabuti pang mag-withdraw kayo ng konti-konti sa loob ng linggo upang makaiwas sa hassle. Pangalawa, gumamit ng budgeting system. I-divide ninyo ang pension ninyo into categories: food, utilities, medicines, savings, at emergency fund.
Maraming seniors ang nauubos kaagad ang pera kasi walang plano kung saan napupunta. Gumamit kayo ng envelope system kung hindi kayo comfortable sa digital apps. Ilagay ninyo sa bawat sobre ang pera para sa bawat category at huwag ninyong galawin ang laman ng isang sobre para sa ibang purpose. Pangatlo, kung kaya ninyo, mag-open kayo ng separate savings account para sa emergency fund. Kahit maliit lang mga PHP 100 to PHP 200 per month basta consistent. Sa loob ng isang taon may PHP 1200 to PHP 2400 na kayong naipon na pwedeng gamitin sa emergency. Pang-apat, samantalahin ninyo ang senior citizen discount sa lahat ng purchases ninyo. Ang 20% discount ay malaking tulong lalo na sa gamot at grocery. Magdala kayo lagi ng senior citizen ID at huwag kayong mahiya na magpakita. Yan ay karapatan ninyo bilang senior. Panlima, kung mayroon kayong mga anak o kamag-anak na tumutulong sa inyo financially, magtabi kayo ng portion ng pension ninyo as token of gratitude or para sa sarili ninyong small pleasures. Huwag ninyong ibigay lahat sa iba dahil kailangan din naman ninyong mag-enjoy ng kaunti. Bumili kayo ng favorite food ninyo o kaya mamasyal kahit malapit lang o kaya bumili ng libro o palabas na gusto ninyo panoorin. Ang mental health at happiness ay mahalaga rin. Ngayon, kung kayo ay may problema sa pagkiklaim ng pension ninyo or may tanong tungkol sa inyong account, huwag kayong matakot na pumunta sa SSS or GSIS office. Kung karamihan sa staff ay helpful naman at willing tumulong lalo na kung senior citizen kayo, pero mag-prepare kayo ng lahat ng documents na kailangan upang hindi kayo pabalik-balik. Dalhin ninyo ang SSS or GSIS ID, valid government-issued ID, latest bank statement, at kung may problema sa account, dalhin din ninyo ang mga sulat or notice na natanggap ninyo. Kung hindi kayo marunong mag-navigate ng online portal, hingin ninyo sa staff na tulungan kayong mag-access. Maraming SSS at GS branches ngayon ay may computer terminals na pwedeng gamitin ng seniors para mag-check ng account. At kung kayo ay may anak o apo na marunong gumamit ng computer, ipakiusap ninyo sa kanila na tulungan kayong mag-register online upang mas madali ninyong ma-monitor ang inyong pension at transactions. Sa huli, ang mensahe ko sa inyong lahat, mga ka-senior, ay ito. Kayo ay may karapatan sa bawat piso ng pensyon ninyo dahil yan ay bunga ng inyong pinaghirapan sa loob ng maraming taon. Huwag kayong mahiya na magtanong. Huwag kayong matakot na mag-follow up at huwag kayong mag-settle sa kulang na impormasyon. Ang gobyerno ay may obligasyon na magbigay ng malinaw at tumpak na serbisyo sa inyo. At kayo bilang pensioner ay may karapatan na tumanggap ng respeto at tulong. Tandaan din na ang pera na ito ay hindi lang para sa pang-araw-araw na gastusin, kundi para din sa inyong seguridad at kapakanan sa hinaharap. Kaya mag-ingat sa pag-manage ng inyong finances. Huwag kayong magpautang ng malaki kung hindi ninyo siguradong babalik at huwag kayong mag-invest sa mga scam na nag-aalok ng mataas na kita kaagad. Maraming seniors ang nabiktima ng pony schemes o fake investment. Kaya mag-ingat kayo lagi. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito upang maintindihan ang ikadalawang tranche ng SS Pension Increase at ang GSIS one-time cash payment. Kung mayon pa kayong mga katanungan, ilagay ninyo sa comments at tutulungan ko kayong sagutin. At kung may kakilala kayong senior na hindi aware sa mga benepisyong ito, i-share ninyo sa kanila ang video na ito upang sila ay makinabang din. Maraming salamat sa inyong pakikinig at naway palaging magkaroon kayo ng kalusugan, kapayapaan at sapat na kita para sa inyong pangaraw-araw na pangangailangan. Ingat kayo lagi mga ka-senior at hanggang sa muli.